Ayan. Malaki-laki na yan, oh. Malaki-laki na yan na pinagdugtong-dugtong ko. Mga tarpaulin yan ng mga politiko. Ayan, oh. Oh. Nakaraang ano yan, eleksyon. Ito pwede nang gamitin to pang talukbong para magmabasa. Halimbawa sa motor, pwede to. Yung pang ano namin ng mga kahoy na panggatong. Dito kasi sa amin, ang mahalaga rito sa amin ngayon kasi malapit ng tag-ulan. Kaya kailangan namin to ngayon. Sa totoo lang, may video na akong ginawa noong nakaraan tungkol sa pag-welding nito, pagdidikit nito. Ayan, o. Ayan. O, tiba yan. Tiba yung dikit niyan. Dinoble ko lang. Doble yan. Kabilaan ang tinira ko dyan. Kabilaan. Yan, o. O. Tiba na dikit yan. Di basta-basta bibigay yan. Punit na tong tarpaulin nyo bago bumigay yan. Dikit na yan. O. Papakita ko ulit sa inyo kung paano ko ginawa para makita nyo. Panay ano ng politiko lahat yan. Tarpaulin lahat ng politiko. Ayan. Na ginawa nating tulda o lona. Meron pang ako na iwang dito kung pinulot ko lang dyan sa may mga basurahan. Bali, 4 na piraso pa to. Ito yung pagdudugtong-dugtongin natin para makita nyo kung paano ko ginawa. So, panoorin nyo na lang mga kadiskarte. Paano natin pinagdugtong itong mga tarpaulin na to para maging kapakipakinabang kaysa patapon na. Tatanggalin na lang natin yung mga bala ng stapler na yan para hindi sagabal. Yan, kailangan natin to soldering iron. Bali itong gagawin natong video na to. Kalagay ko mas accurate to kaysa dun sa ano, mas matibay dikit nito kaysa dun sa unang video na ginawa ko. Mas makapit to. So, subukan natin saksak to para habang umiinit, saka tayo magtatanggal ng mga stapler. Yan, mga eyelet na yan, kailangan natin tanggalin. Yan, tanggalin din natin yung mga yan. So yan, natanggalan natin lahat ng stapler. Ngayon, pagdudugtongin na natin para makita nyo. Patihaya nyo para may makita nyo yung guide. Para madiretso natin, itong blue na to, ito yung susundan natin. Yan. Yan ang pinaka-guide natin para diretso lang yung pagdidikit natin. Yan. At para hindi kumilos, ganito gawin nyo. Pag naitapat nyo na, para hindi siya gumalaw-galaw, ganito lang. Oh. Yan, parang spot weld. Padikit na yan. Hindi na kikilos yan. Parang linagyan nyo lang siya ng karayom na pang ano. Oh, tapos next naman, lagyan ulit natin ng ganon. Parang hawak lang, taga-hawak lang natin para hindi siya kumilos-kilos. O yan, o. O, dikit na rin yan. Yan, sunod-sunurin nyo lang na ganyan. Basta ito yung blue, ito yung guide nyo. Pati haya para makita nyo yung guide nyo. Para hindi kayo, hindi balo-balo hindi liis-liis yung mga pagdudugtong nyo. Yan. O, siglit lang. Bilis lang. So yan ha. O, diba? Yung padang hindi na siya nakilos. O. Bago niya final na dikit ngayon. Habang dinidikitan nyo, habang ganyan, huwag masyado mabilis ha, huwag masyado mabagal naman, mas bubutas. Ayan, ganyan. Kita nyo ba? Hindi. Ayan, ayan, para kita. Habang lumalakad to, pag ganon, yung isang kamay, ganon naman, taga-dagan.
Yan. Oh. Mabilis lang. Sandali lang. Oh, yan, dikit na yan. Yan, tapusin mo natin isang layer. Ayan, idikit ko na. Oh. Ayan siya. Dikit na yan. Oh. Oh, hindi na basta-basta bibigay. Oh, di ba? Kaysa bumili kayo ng pangtalokbong nyo sa mga motor nyo o yung mga alaga nyong aso o manok na nakakulong, ganito na lang gawin nyo, libre pa. Yan, ngayon, ito naman ididikit natin ngayon, ito. Itong kabilang laylayan niya para okay na. Yan. Yun ang bandang likod. Ganon din ang gawin nyo para hindi bumukabukang ganyan. Lagyan nyo rin ng konti-unting ganyan. Oh. Oh, yan, dikit na yung mga yan. Yan, para mas madali. Ayan, di ba? Okay na? Ayan. Ngayon, saka natin ipapainal yan. Pag ganun. Basta tignan nyo rin maigi mga kadiskarte. Huwag masyadong mabagal kasi masusunog. Huwag masyadong mabilis kasi hindi masyadong didikit. Tignan nyo lang. Pakiramdaman nyo yung tarpaulin nyo kung naluto ba o hindi. Ayan, ganyan lang. Simple lang. Pagka medyo hindi lutong ganon, balikan nyo ng konti. Oh. Basta wag lang siya mabutas. Kasi pag binabad nyo, talaga mabubutas. Mas maganda pag medyo nakahigang ganyan yung ano, hindi nakatayong ganyan yung soldering iron nyo. Pangit pag nakatayong ganyan, mas maganda yung medyo nakahigang ganyan. Habang hindi lang nakahiga siya, medyo nakahiga. Pagka pinatayo nyo, mas pangit, mas madaling mabutas, mas kukunti yung didikit. Pero pag nakahiga, mas malaki yung dikit, mas maganda. Oh, so yan, di ba? Suwabe yung dikit niya. Oh. Yan oh, talagang matibay na dikit yan. Hindi basta-basta bibigay yan. Punit na itong tarpaulin, hindi pa nahihiwalay yan, hindi pa natatanggal ang dikit niyan. Dikit na yan. Oh. Oh, yun. Kabilaan yan, dito, tsaka rito sa likod. Sa harap pala. Sa harap, tsaka sa likod. Ganun lang ng ganun ang gawin nyo mga kadiskarte. Parehong proseso rin. Pag nagdugtong kayo to, ganun din ang gawin nyo. Kung paano yung ginawa nyo dun sa ginawa natin dito sa una, ganun din ang gawin nyo ulit dito sa pangalawa para habang palaki siya ng palaki. Tansyahin nyo kung gaano kalaki yung kailangan dun sa tatakpan nyo. Yan, para hindi na kayo bibili. Total, pang isang tag-ulan lang naman eh. Pag naihano niya isang tag-ulan, yung rainy season, solve na yun. Kahit mapunit na siya pagkatapos, susunod na taon, ganun na naman. Oh, mamumulot lang kayo ng mga tarpaulin kung may mapupulot pa kayo. Pero ngayon pa lang, gumawa na lang kayo ng gumawa. Para nang sa gayon, ready kahit anong panahon. Pwede naman to sa araw. Oh, halimbawa, may mga ayaw kayo maarawan. O di, ganito rin pantalokbong nyo, pang takip nyo. So, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon mga kadiskarte. Sa mga bagong dayo pa lang sa channel natin, please naman po paki-subscribe at paki-pindot na rin yung bell notification
para lagi kang updated sa mga susunod pa natin mga videos. At huwag nyo na rin po nga kalimutang i-like and share. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye, God bless. At mabuhay po kayo.